Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Mayo 29, 2025. Aquarius, sa pagsapit ng Mayo 29, maaaring mapansin mong tila umaapaw ang iyong isipan sa mga sariwa at kakaibang ideya, na tila tinatawag kang lumabas mula sa nakasanayan at pasukin ang mga lugar o karanasan na hindi mo pa kailanman tinatahak. Ang likas mong pagkamausisa ay parang apoy na patuloy na lumiliyab sa loob mo, isang sigaw ng kalikasan mo na naghahanap ng bago, ng mas makabuluhan, at ng mas makulay na pananaw sa buhay. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang enerhiya na parang hangin sa umaga, malamig ngunit nakapagpapasigla, at nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang pagka-inobatibo mo na siyang isa sa mga pinakamalalakas mong katangian. Hayaan mong lumiwanag ang diwa mo sa pamamagitan ng mga ideya at panibagong pananaw na maaaring magbigay liwanag hindi lang sa sarili mong landas kundi maging sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga ideyang ito ay maaaring magsilbing binhi ng pagbabago, kaya't huwag kang matakot na ibahagi ito. Sa bawat pagbubukas ng pinto sa mga hindi pa nasusubukang bagay, mas lalo mong nakikilala ang sarili mong kakayahan, at sa prosesong ito, mas lalo mong nararamdaman ang personal mong kalayaan. Tandaan mong hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang maging bukas sa posibilidad at magtiwala sa proseso. Habang ikaw ay gumagalaw sa buong maghapon, mapapansin mong may isang malalim at tahimik na kapayapaan na tila bumabalot sa paligid mo. Isang uri ng kalmadong pakiramdam na para bang niyayakap ka ng hangin, pinatatahimik ang anumang ingay sa loob mo. Ang katahimikan ito ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng panloob na lakas. Sa pagyakap mo sa ganitong kapayapaan, mas magiging malinaw sa iyo kung anong direksyon ang tatahakin, kung anong desisyon ang kailangang gawin, at kung sino ang tunay na nagbibigay halaga sa iyo. Maglaan ng oras upang kilalanin at pahalagahan ang mga taong nagdadala ng ganitong uri ng kapanatagan sa iyong buhay. Minsan, hindi natin napapansin kung gaano kalaki ang epekto ng simpleng presensya ng isang tao sa ating kaluluwa. Sa gitna ng katahimikang ito, magbubukas din ng pinto ang pagkakataon upang patawarin ang mga taong minsang naging dahilan ng iyong sakit. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit, ngunit ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay isang handog para sa iyong sarili. Kapag natutunan mong palayain ang bigat ng sama ng loob, binibigyan mo ang iyong puso ng espasyong huminga at maghilom. At sa bawat bitaw mo sa galit, paghati, at pagkabigo, mas marami kang puwang na nabubuo para sa paghilom, pag-angat, at panibagong simula. Ito ay ang tunay na anyo ng paglaya, ang hindi pagbitbit ng mga pasaning hindi na nararapat manatili sa iyong balikat. Sa araw na ito, mararamdaman mong mas malakas ang iyong pangangailangang magbigay at mag-alaga. Maaaring mapansin mong gusto mong gumawa ng mga bagay na nagpapagaan ng pakiramdam ng mga tao sa paligid mo, maaaring ito'y sa simpleng pag-aalok ng pagkain, pagbibigay ng payo, o simpleng pakikinig sa mga hinaing nila. Huwag mo itong pigilan. Ang pagiging maalaga at mapagbigay ng emosyonal na suporta ay bahagi ng pagyabong mo bilang isang tao. Sa bawat pag-abot mo sa iba, mas lumalalim ang iyong koneksyon sa kanila, at mas naintindihan mo ang lalim ng iyong sariling damdamin. Ang mga simpleng kilos ng kabutihan ay may malalim na kapangyarihang baguhin hindi lang ang araw ng iba kundi pati na rin ang landas ng iyong relasyon sa kanila. Sa gitna ng iyong mga aktibidad, magandang balikan ang iyong sarili. Kumusta ka na ba talaga? Ano ang mga pangangailangang hindi mo pa naibibigay sa sarili mo? Ang araw na ito ay isang paanyaya upang paalalahanan ka na ang sarili mo rin ay karapat-dapat sa pagmamalasakit at proteksyon. Hindi mo kailangang hintayin na masaktan upang pangalagaan ang iyong damdamin. Ang pagsasagawa ng self-care ay hindi luho, ito ay isang uri ng responsibilidad sa sarili. Magsindi ng kandila, magbasa ng aklat, maglakad sa kalikasan, o simpleng huminga ng malalim at ipikit ang mga mata. Alalahanin mong ikaw rin ay nangangailangan ng lambing, ng katahimikan, ng pahinga, at ng pagpapahintulot na magpahinga. Sa aspeto ng iyong buhay pinansyal at propesyonal, maaaring lumitaw ang ilang bagong oportunidad kung saan makakagamit ka ng iyong pagiging malikhain at mapag-eksperimentong isipan. Huwag mong hayaang matakot kang sumubok ng mga bago.
Maaaring ito ang panahong hinihintay mo upang mag-apply sa bagong trabaho, magsimula ng proyekto, o magtayo ng maliit na negosyo. Ang mga ideyang kinikimkim mo ay maaaring magbunga ng tagumpay kung papayagan mo lang ang sarili mong magtiwala at kumilos. Pagdating naman sa aspeto ng relasyon, ang araw na ito ay nagbibigay diin sa emosyonal na lalim at koneksyon. Maaaring may mga pag-uusap na magbubukas ng iyong puso o mga sandaling magpapatunay sa iyo kung sino ang tunay na maaasahan sa mga oras ng katahimikan. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang tamang panahon upang makinig ng buong puso at iparamdam sa kapareha mo na naroroon ka hindi lang sa masasayang araw kundi lalo na sa panahon ng pagdaramdam. Kung ikaw naman ay walang kapareha, gamitin ang araw na ito upang kilalanin ang sarili mong mga pangangailangan sa pagmamahal. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Anong klase ng pagmamahal ang karapat-dapat sa iyo? Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay asul na pastel, isang kulay ng kapayapaan, katapatan, at linaw ng isipan. Isuot mo ito o isama sa iyong kapaligiran upang makuha ang enerhiyang ito. Ang mga maswerteng numero mo naman ay 12, 25, at 33. Maaaring gamitin ang mga numerong ito sa mga desisyon o bilang gabay kung kailan mo sisimulan ang isang bagay na mahalaga. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagsusulat ng journal, isang paraan upang mailabas mo ang iyong saloobin at upang malinawan mo ang iyong mga layunin at nararamdaman. Sa pamamagitan nito, mas madali mong makikita kung saan ka patungo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng tahimik na sandali upang pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng lakas, kabutihan, at katatagan na naipamalas mo. Hindi madali ang lumago, lalo na kung emosyonal ang paglago, ngunit patuloy mong pinipiling lumakad sa daan ng kabutihan at katotohanan. Ito ay isang patunay ng iyong tapang at ng lalim ng iyong pagka-Aquarius. Sa bawat pagtahak mo sa hindi kilalang landas, mas lalo mong natutuklasan na ang totoong lakas ay hindi lang nasusukat sa mga tagumpay kundi sa kakayahang magpatawad, magmahal, at magpatuloy kahit pa may takot. Manatiling bukas sa mga posibilidad, pakinggan ang tinig ng iyong kalooban, at laging piliin ang kabutihang magpapasaya hindi lamang sa iyo kundi maging sa mga taong mahal mo. Ang araw na ito ay hindi lamang isang pagkakataong dumaan, kundi isang paalala na ang bawat segundo ay may potensyal na maging simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang puno ng paghilom, pag-unlad, at pag-ibig. Maging tapat ka sa sarili mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng ingay ng mundo. Sa bawat pagtahimik mo, mas naririnig mo ang tunay mong boses, ang boses ng puso mo. Patuloy kang magtiwala sa daloy ng buhay, at hayaang ang liwanag ng iyong pagiging totoo sa sarili ang magsilbing gabay mo habang nilalakbay mo ang araw na ito. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo